So, good morning guys. So, today medyo makulimlim na naman. Kaya tayo sa taas ng bahay namin. Pakita ko yung mga succulents ko na sa tingin ko gising na sila ngayon. So, start tayo dito kay Miyul. O Miyul? Ano ba tabang? Ano siya? Dati ano rin to, parang pinkish na reddish siya. So, ngayon, syempre, walang araw dito. Kaya, yan, green lang siya. Pero kung mapapansin nyo, yan, may new growth na siya sa gitna. Mas green yung bagong usbong. Nung summer, maraming na-rot yan na stem. Kumbaga, hindi ko lang alam ba't siya nagra-rot. Bigla na lang. Medyo sensitive siya pag summer. Yan. Yan, tapos sa kabilang side din, meron din siya mga stem rot. Pero maganda naman sa kanya, siya manganak, masipag siya manganak. So dyan yung stem naman na rot, andun lang yan sa sulok. Nilagay ko na lang dun. Tapos nagkaugat na rin siya dyan. Pati yung dahon niya, meron na ring babies o may pop na rin. Matibay naman siya, kaya lang talagang prone siya magkaroon ng stem rot. Lalo na pag maulan or maalinsangan yung panahon. Tapos ito naman, okay naman sana to. Kaya lang, laging dinadaanan ng pusa dito sa amin. Kasi sa taas, tapos may open lang siya. Kaya yung pusa, balik-balik lang dyan. Tapos nakalbo siya. Pero ngayon, okay na rin. Ayun na dyan siya nakalagay. Dyan. So, open lang. Nag-aakyatan lang yung mga pusa dyan. Sorry, medyo magulo yung setup ng garden pa. Pero yun nga, may mga babies na rin siya, yung mga stem niya na nakalbo. Ang ganda pa naman ito kasi malalaki sana yung mga dahon niya, matataba. Kaya nga lang, yun nga, kada dinadaan niya siya ng pangapusa. Hindi naman namin yung pusa kasi sa tito ko yun. Pero yan, okay naman siya, na siya. At some point, parang natulog siya. Parang yung masasabi ko na hindi na siya dormant kasi may mga bagong usbong na siya. Kaya yung setup nila dyan, may bubong. So kaya hindi sila nag-toilet kasi yung pinaka-init na lang, kasi nakita niya may bubong din sa kabilang side, diba? Yung pinaka-init na lang nun ng bubong, kaya hindi sila, siguro yung reason kaya hindi sila din nag-toilet. So, itong pot niya ay parang lumang blender namin. Tinanggal ko lang yung blade, tapos yan, siya na yung tinanim ko dyan. Kasi sayang yung kaysa itapon ko. Ayun kita mo, ang daming babies, diba? Tas ito guys, hindi ko to alam kung anong pangalan nito. Kasi si seller, hindi rin niya alam. Nung dumating to sa akin, medyo parang purplish na pinkish yung kulay niya. Akala ko nga snow peach nga siya nun eh. Pero hindi, kasi iba yung dahon niya. Ayan, lumiit. Tapos, nung nag-dormant siya, kasi nung bare months pala, mamula-mula siya. Reddish to yellowish yung niya. Tapos green yung gitna. Tapos, nung nag-summer, so totally hindi na ako siya masyadong dinidiligan kasi nakita ko ng stem na nagrarat nga. So, hindi ko siya diniligan since hindi naman din siya na papasukan ng araw dito. So, napansin ko rin naman na hindi lumalambot yung mga dahon niya. So, sabi ko, baka hindi na to kailangan ng tubig. So, naging ganun lang yung hindi siya masyadong lumaki. Para ding nag-stop din siya lumaki. Tapos, pero hindi siya naglalagas ng sobra. Magsalagas man yung dahon, so mga isa or dalawa lang. Buong summer yun, hanggang nung umuulan, hindi ko siya nadidiligan. Ang naging kulay niya yan, ganyan, parang yellowish. Tapos ito naman yung, kung naalala nyo sa previous vlogs, yung pinugot ko na Purple Delight. Ayan na yung mga pops niya, lumabas na. Bala ko kasi kunin din yung na to, yung paso, tataniman ko na ibang plants. Para may yung gusto ko ilagay dyan. Pero nantay ko lang siya lumaki para malipat ko. Yan, dami na rin pops. So, ito yung mga paso ng Chloe ko. Yung diniripat natin kasi nasusaw, diba? So, yan na siya. Okay naman siya dyan. Tapos, nilalagyan ko ng mga parang stick kasi nga kinakalkal ng ibon.
yung nakikita niyo yun na yun, medyo hindi pa yun nadidiligan kaya payat yung mga babies niya. Ayan, tas ito ngayon nga, green na siya. May green na siya sa gitna, so tumutubo na siya. Tapos ito, favorite ko to ngayon, ano nga ba to? Cobblestone? Hindi ko alam kung yung totoong, yung proper name niya. Pero grabe, para siyang mendocay kung tumubo. Hindi mo lalabas na siya sa pot niya. Tapos yung ugat niya, grabe rin. Ayan sa ilalim. Grabe mag-ugat. Hindi ako binigyan nito ng problema. Kaya sabi ko parang gusto ko pang kumuha nito. Tsaka ang taba-taba nung dahon niya. Hindi ko alam kung anong stress color nito, guys. Hindi ko rin alam yung proper name niya. Basta sabi lang is cobblestone siya. May nakitaan din kasi ako nito na vlogger. Si Miss Succulent Bliss ba yung name nung ano niya, kung di ako nagkakamali. Nakita ko may cobblestone siya dun. Tapos nagandahan ako kasi nga chubby. Kaya napabili ako. Tapos ito naman yung hybrid Ellen. Yan. So, nung summer ko to nakuha. Kasi nung summer, nalusaw siya. Madami sana yun. Yan na lang natira. Kaya tinusok ko na lang siya dyan. Maganda sana yung ano nito nung una ko nakuha. Trailing na sana siya. Kaya lang, nabigla dito sa init sa lowland. Tapos nalusaw yung stem. Tapos naglaga siya. Pero ngayon naka-recover na rin. Diyan lang siya. Hindi ko na rin siya ginagalaw. Medyo nag-stretch pero okay naman siya. Tignan ko kung anong magiging itsura niya kapag medyo minute na dyan. Think ko mga October, may araw na dito sa location ulit nila. Ito yung ibang plants ko na hindi man sila malaki pero okay naman, buhay naman sila. Pero ito talaga, favorite ko yan. Yan yung iba mga plants na hindi sila naiinitan, guys. Kaya parang ano sila, payat, maliit. Pero konting ano lang, lagyan ko ng vermicast yan. Tataba rin, tsaka layabong yan. Ito naman yung Tinkerbell. Si Tinkerbell, sobrang chubby niyan kapag malamig ang panahon. At saka naiinitan siya. Pagka summer payat, napapansin ko payat siya katulad yan. Slim pa yung mga ano niya. Slim pa yung mga dahon niya. Pero pag lumamig na dito at saka may araw na dyan, tataba na yan. Tapos yan yung stem niya. Nagkaka-babies pagka nagmamature. Na ano na nga yan, na nakalbo nga yan. Babies niya dapat mas marami yan eh. Kasi nga dinadaanan ng pusa. Pero ngayon meron na ulit. Ayan no, yung mukha niya, payat pa. Pero pag ano yan, pag lumamig na siya kayong naasikatan na sila dito ng araw, ang ganda na ng form niyan. Pa-close na yung rosette na mataba. Ang ganda tingnan. Yan, nandyan lang sila. Marami dyan yung sa halaman ko nandito, yung mga parang naghihingalo. Pero pag nilagay ko dyan, kahit pa parang nakaka-recover naman. Ito naman, parang ano to eh. Sabi nung seller na bilhan ko, Dusty Rose daw. Dusty Rose. Dusty Rose. Pero parang ano na siya, parang gypsy. Tama ba ako? Pero yun nga, yan. Gusto ko kasi yung parang naging bonsai siya. Kaya tinanim ko dyan sa malit na paso. Boy naman siya. Nagkaroon na rin ng mga babies sa gilid ng stem niya. Ito, yung Laotian niya na dumating sa akin na, ay nako, ang ganda-ganda pa naman niya. Tapos medyo mahal pa siya. Doon dumating sa akin, ako, nag-ano na mga lahat. Yun na lang natira. So, hindi ko alam kung makarecover pa siya. Tapos yun naman, yung avocado cream ko na recently ay nagka-stem rot or fungus ba yun? Yung stem niya. All of a sudden, kasi diniligan ko. Tapos nagkaganyan. Tapos ito yung mga natira. Yan. Medyo parang tingin ko dito, parang medyo malambot pa yung dulo. Tapos ito yung isa, yung pinaka main stem. Yan. Okay na sana pa naman siya, nakaka-recover na. Tapos yun nga, na fungus naman. Tapos ito si Darlie Sunshine na medyo payat pa. So pagka ano yan, lalabas ko na yun dun para lumaki siya. So, yun lang muna ang vlog natin for today kasi gloomy ang panahon. So, hanggang sa susunod na ulit mo ng vlog.
Thank you for watching. Bye!